natin yung busog na to, aantokin na tayo eh. Kaya dapat agapan na po natin. At saka meron pa pong fellowship po ang juniors. So, start na po tayo. Let us pray po. Hingin natin ang guidance ng Panginoon. Okay, let us pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa presensya mo. At alam namin na pinakinggan mo yung aming mga awitan, yung aming mga panalangin sa iyo. Salamat po. Salamat ng marami. And Lord, sa amin pong pag-aaral muli ng salita mo, dalangin po namin na huwag mo pong hayaan, Panginoon, na sa mga puso't isipan ng bawat isa na naririto, na merong maagaw yung mga ibon, na wala kaming matandaan or wala kaming ma-absorb. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang salita mo at maipamuhay namin. Salamat po sa iyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So last week, may naglaro tayo, nag-icebreaker tayo, di ba? A book after. After ba or before yung sinabi ko nun? So ngayon, ganito rin po. Per team naman po yung laro natin, per team, per group. So ibig sabihin, magkakakampi yung mga bata, yung mga juniors, tapos yung mga young adult. Then, yun pong ating mga young ones upon a time. Opo. So, sino po rito yung may dalang Bible? Meron po bang may dalang Bible? Yung Bible, hindi po natin kailangan ngayon yung apps. Okay, kailangan po natin yung Bible. Sino naman po dito yung lagi nagbabasa ng Bible nila? So more or less, alam na po natin, no? Sige nga po, sample uli. Ano yung book na kasunod? Parang yung ginawa po natin, no? Sige nga po, review lang po ito. Ano po yung book after Matthew? Mark. Yun pong book after 1 Peter. Siyempre, 2 Peter, no? Book after Joshua. Judges. Book after Ezra. Okay, galing. Book after 2 Samuel. Ha? Oy, Samuel, kasunod nun, Kings na. Diba? Kings na yun. Okay. Book after Isaiah. Jeremiah. So, ibig sabihin, nagbabasa na tayo, aware na tayo na may mga books na gano'n sa Old and New Testament. Ngayon, ganito po per team na po yung laro natin. Per team. For every, kukuha tayo ng isang, representative sa junior, sa young adult, and sa young ones. Sige nga po, tigi-isa. Sige po, tigi-isa. Ngayon naman po, ang gagawin naman po natin is, tawag dito? Bible drill din yata itong tawag dito. Bible drill din po. Meron po tayo ditong, sige kahit dalawa po. Pero ang po nito, ang score is per department, per group. Sige po. Kung gusto niyo yung malaking Bible, mas okay. Yung walang Bible, eto po, meron dito. Maliit po eh. Sige, kung may malaki po kayong Bible. Sige po, mabilisan po tayo. 2. Sige, dalawa. Pwede po bang isa pang microphone? May isa pa bang microphone? Okay lang naman po kung nandiyan kayo sa upuan nyo, kaya lang,
mahihirapan po kayong kumuha ng microphone. Yun pong unang makakakita nung verse na sasabihin ko, pupunta po sa microphone at babasahin po yung book. Kung ano yung verse na sasabihin ko. Okay? Sample. 2 Timothy 3:16. Ikalawang Timoteo 3:16. Go. Sige po, maghanap na kayo. Yung walang Bible, ito po yung Bible. 2 Timothy 3:16. Hindi po apps ha, hindi apps. Kailangan mismo bubuklatin natin ang Bible. Sige po, ito po yung, kunin nyo po yung 2 Timoteo 3:16. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagpapabulaan sa maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Thank you po. So, yun po, tama po yun. Po. Ano? At least po makikita naman namin. Sige po, pakita nyo na lang sa amin kung nakita nyo na. Hindi, bigay nyo po dun sa medyo bata-batang young ones. Tulungan po. Kaya nga po, team effort po ito, team effort. Magtulungan po kayo, magtulong-tulungan. Pero may representative po na magbabasa. Okay po ba? Naintindihan na po? Sige. Okay? Usap-usap po kayo kung sino. Okay. Eto na po. Start na po tayo. Okay? Romans 15 verse 4. Romans 15 verse 4. Sige po, kunin yung microphone kapag po nakita na at basahin. Anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Okay. 1 point na po ang young adult. Palakpakan naman natin ang young adult, di ba? Pero mas maganda po kung iba-iba yung magbabasa ha. Pero tulungan po ito. Okay, next. Matthew. Ready nyo na yung Matthew nyo. Matthew 24:35. Go. Matthew 24:35. Makikita natin dito kung sino yung magagaling magbasa. 35 po. Matthew 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Amen. Lilipas ang langit at lupa. Pero yun daw salita ng Diyos ay hindi lilipas. So 1 point na po ang young adult at ang adult. Juniors, gutom pa? Gutom pa ba? Okay. Next. Hebreo. Nasaan ang Hebreo? Hebrews 4:12. Hebreo 4:12. Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. 2 points for adult. Ano na mga juniors? Meron po, pang-group din. Okay, next. 2 Peter 1:19-21. Ikalawang Pedro 1:19 hanggang 21. 2 Peter 1:19-21. Basahin. 2 Peter
Pag namali, pwede pa kayo. Huwag ka muna umalis. 2 Peter 1, 2 Peter 1, 19 to 21. 19 to 21. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuti na ito ay pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ng isang ilaw sa kadiliman ang tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawaan ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan ng alinmang pahayag, ng alimang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Thank you po, Sister Ana Flor. So, ang adult po ay 3 na. Ang young adult, ilan nga? 1. Sige, pwede pa kayo humabol. May 2 pa po tayo, Exempted na po muna si Sister Ana Flor para naman merong ibang Para naman merong iba. Alam ko meron pang mga iba dyan Ay, mga kabataan. Ano na? Kayo may 2 pa tayo Pwede pa kayong makahabol. 3 pa lang sila. Ewan ko ba kabataan, makahabol pa ba kayo? Okay. Galatians 3:21 to 22. Galatians 3, 21 to 22. Oh, Hindi ko lang mabasa, teka lang. No, ang ibig bang sabihin, nito'y, sige. ang ibig bang sabihin nito'y madilim, teka lang. Tama, di ba? Tama ba? Masyado mabasa madilim. Ang ibig bang sabihin nito'y, maliwanag ba yan? Yan. Ang ibig bang sabihin nito'y salungat ang kautusan ng mga pangako lang ng Diyos. Hinding-hindi kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Hanggang 22 ba? Okay na yan, okay na. Okay. So, 3-2-0. Ito nga, pwede kaya itong isa na to, ibigay natin to sa junior. 2 Peter 3:15 to 16. Pakibilisan naman. 2 Peter 3:15 to 16. Second Peter 3:15 to 16. Well, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungan kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa pagpaksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinahamak nila ang kanilang sarili. Okay. So 1 point kayo pero hindi na kayo makakahabol. So ito na lang. It's either mas still ng young adult or mas lalo talagang manalo ang adult. Kaya hindi na po si Sister Ana Flor, galing niya Iba naman dito. Ay, hindi, basta tulong-tulong naman Pwede naman kayong i-assist ni Sister Ana Flor. Sige po. Luke 24:27. Lucas 24:27. Ayan na po. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan. Mali. Sino nauna? Kay Sister Ana Flor o si Brother Rex? Sino po nauna? Nauna daw po si Brother Rex. Sige, Brother Rex.
Opo. Okay na ba to? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang simula. Okay. Mali po. Brother Rex, ikaw po. Hindi, nakita ko. Lucas 24. At ipaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Okay, tama po pala yun si Sir. Tama po. Pero, nauna daw pong tumayo si Brother Rex. Tama po ba? Okay, so all. Eto na po. This is the moment of truth. All na po all. Ang young adult at po ang adult. So, unahan na po talaga to. Okay. Sige po, bigyan natin ng chance. Matthew 4:4. Matthew 4. Ano 4? Matthew 4:4. Masyado makita rin. Ito. Ayan. Yan. Ngunit, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. So, paano po yan? Nanalo pa yung young adult. Okay. Pero, okay lang po yun kasi matamis po ito eh. Hindi pwede sa mga... Pero, sino po yung pinakamaraming nabuksan? Sister Ana Flor. Ang ating pong MVP. Sige nga, paano ba? Bakit kailangan nung unahan? Kasi alam po natin kung saan hahanapin. Nasa gitna ba yung Matthew? Ay, hindi. Nasa unahan siya. Sige. Diba po? Sige nga, sabayan nyo nga po ako. Try po natin i-recite New Testament lang. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd and 3rd John, Jude, and Revelation. Kaya kung alam niyo po yung kanta, mas madali. Matthew and Mark and Luke and John. Kung alam niyo po yung kanta, okay. So, punta na po tayo. Bali, nakatatlong na po tayo nitong Holy Scripture. So, today, nasa review pa lang pala tayo. So, ngayon po, application na po. Hindi na po ako masyado magsasalita dito. Kung nagbabasa tayo ng Bible, yung pong mga natutuhan natin sa Bible, application na po. So, siguro po today, lahat po tayo pwede magsalita. Okay? Application po ito. Memory verse po natin for today is Isaiah 40 verse 8. Sige nga po, basahin natin. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Sa Tagalog, Isaiah 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Last week, pinag-aralan po natin yung different translation, di ba? Ano yung different translation? Word to word, di ba? So yun po yung per word ang pagkakasalin. Kung ano yung nakasulat sa Greek, ganun po yung sunod-sunod or sa Hebrew. Then meron pong ano yung isa? Message to message. Parang gano'n, di ba po? Ngayon, ito pong verse natin sa English. Kaso nakita nyo na eh. Bakit po natin nasabi na King James Version po ito?
Palagay niyo po, nakalagay na kasi tanungin ko saan ako anong version nakalagay KJV, King James Version. Bakit po natin nasabi na King James Version po ito? Sige nga po. Anybody? Ha? Medyo malalim po yung word na ginamit. Yung Witheret. Paano yung mababaw ng witheret? Wither. Yun po yung modern na English niyan. Faded. Fades. Okay. Kaya nakita po natin na ito pong version na to ay King James Version. Kasi from malalim pa po. Hindi mo agad-agad siya maintindihan. Kung hindi mo alam yung witheret, withers, hindi mo alam na faded, hindi mo masyado maintindihan. Kaya po ang King James Version, medyo mahirap po talagang unawain. Okay. So, next. Teka, balik tayo ulit. Sorry. Sabi, dito, yun daw damo natutuyo, yun pong bulaklak. Ngayon, ang ganda-ganda, no? Pero minsan, mamayang hapon, lanta na yung bulaklak. Pero ang sabi po dito, the word of our God shall stand forever. Hindi po mawawala ng saysay, hindi malalanta, hindi mawawala at all ang salita ng Panginoon. It will remain forever, mamamalagi, magpakailanman. Sabi po sa Isaiah 40 verse 8. Okay, sige po. Ano nga po, naalala nyo last week, sobrang hirap po ng pinagdaanan nitong persecution, nito pong aklat na to ng Panginoon, di ba? Ang dami pong gustong magpahinto, ang daming gusto na ipasunog or totally sirain, wasakin ang Biblia. Okay? As a review, sabi po dito, it has survived centuries of manual transcription, persecution, and ever-changing philosophies of all kinds, both in the pulpit and in the pew, of doubt and disbelief, and still the word of our God stands forever. Naalala niyo po, nung AD 303, yung isang emperor, Roman emperor na si Diocletian, tandaan po natin, si Diocletian po, pinakuha po niya, pinasurrender niya lahat ng Biblia. Para saan? Para po sunugin. Kasi ayaw nila na may matira pang Bible. Is persecuted yung Bible noong time po ni Diocletian. So, lahat ng hindi po mag-submit ng Bible, ano po ginagawa? Pinapatay, 'di ba? Papatayin. Kapag nakitaan ka, halimbawa, may pumunta sa inyong Roman soldier sa bahay nyo, naghalughog, tapos may makitang copy ng Bible, papatayin kayo. 'Di ba? So marami po dito na dininay ang Bible, isinoli yung Bible sa takot, ganyan. So akala po ni Diocletian, wala nang Bible na natira. But then, nun pong 25 years later, iba na po yung emperor, hindi naman nanatiling forever si Diocletian 'di ba? Nung nagkaroon naman po ng another na emperor na ang pangalan po ay Constantine. Yung pong mga dati world history from the Greek, from the word na Constantine po yung Constantinople. Ngayon naman, ito pong si Constantine naging Kristiyano. So ngayon, siya naman ay nagpahanap ng magbibigay sa kanya ng Bible. Paano mangyayari? Pinasunog na nga lahat At maraming natakot, maraming nag-deny sa Bible. Pero alam niyo po ba, may mga tao na talagang sa katapangan nila itinago po nila yung Bible. At nung nagpahanap po si Emperor Constantine, meron daw pong isang scholar na ang pangalan ay si Eusebius, nakapag-prepare ng 50 copies of the Bible. Meron pa rin. Hindi po naubos ni Diocletian yung Bible. Ngayon po, ang dami pong Bible dito sa atin. Nagkalat lang sa bahay natin. Yung mga Bible natin,
alikkabukan. Baka nga yung iba meron ng anay, hindi na napahalagahan. 'Di ba? Then, 1,000 years na po, isa na naman pong French skeptic si Voltaire. Namatay po siya 1778, pero nagsabi po siya, 100 years from this time, Christianity would be swept from existence and pass into history. Mawawala na yung Christianity kasi itong Bible na to, mawawala na to. And that the Bible would be a forgotten book. Makakalimutan na raw po ang Biblia. Pero ano po nangyari? Doon po sa many years after Voltaire's death, the Geneva Bible Society used his press and his house to produce stacks of Bibles. Kung saan daw po niya mismo sinabi na mawawala na ang Bible into existence, yung press din po na siguro po nag-print noon, doon din po ipinrint yung ng Geneva Bible Society ang maraming Biblia. So, ano sabi doon sa memory verse natin, sa Isaiah 40 verse 8? The grass withers, the flowers fade, but the word of God stands forever. Kahit sino pa na gustong sirain, wasakin, sunugin ang salita ng Panginoon, yung Biblia, hindi po mangyayari kasi salita ito ng Diyos. At sabihin na natin na lahat pa man ay talagang totally, gagawa ang Diyos ng pamamaraan, di ba po? If this book had not been the book of God, men would have destroyed it long ago. Kung hindi ito salita ng Diyos, maaaring nalipol na talaga to, di ba? Emperors and popes, kings and priests, princes and rulers have all tried their hand at it. They die and the book still lives. Namatay na yung mga si Diocletian, si Voltaire at kung sino-sino pa, pero yung Biblia hindi po namatay, di ba? The grass withers, the flowers fade, but the word of our God stands forever. Then ito pong 19th century lang, meron pong nakita na isang kuweba, yung pong tinatawag na Dead Sea Scroll. Meron pong isang kuweba sa Qumran po yata yun, somewhere sa Middle East. Meron pong mga nakita doon na mga tinatawag, mga scroll, kaya po tinatawag siya na Dead Sea Scroll. Andun din po yung mga books sa Old Testament. So, maaaring nung nung pinapasunog po yung Biblia, maaaring merong isang matapang na tao na nagdala doon na hindi na nila to makikita, hindi na nila to masusunog. And maybe, nag-assign si Lord ng angel para talaga to protect yung mga manuscript na yun ng Bible. Imposible po ba yun sa Lord? Hindi po imposible sa Panginoon. So Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flowers fade, but the word of our God stands forever. So yun po yung preservation. Kung paano po na-preserve yung ating aklat. So 1947 po pala yung Dead Sea Scroll. Then, noong 1979 naman daw po, may mga archaeologists sa Hinnom Valley of Jerusalem, may nakita po sila na silver charm of pure silver. Nakasulat daw po doon yung number 6:24-26. Kung ano talaga yung nakasulat po doon sa numbers, yun po yung nakasulat doon. Kaya talaga salita ng Diyos hindi talaga mawawala talaga. It will stand forever. Okay, next. Ito po, gusto ko po, kung paano po natin naranasan yung salita ng Diyos. I'm sure kaya nandito po tayo, naniniwala po tayo sa Bible. Amen po ba? Amen. At ito po talaga ay ginagamit natin. At talagang inano ng Panginoon because God's Word is authoritative. Isaiah 55 verse 11. Paano po ba natin masasabi na ang salita ng Diyos is authoritative? Tiningnan ko yung ano po ba, Brother Arn, ano ba yung sabihin na authoritative? May kapangyarihan, di ba? Yun daw pong salita ng Diyos, makapangyarihan. Basahin nga po natin, Isaiah 55 verse 11. So is my word that goes out from my mouth.
It will not return to me empty, but will accomplish what I desired and achieve the purpose for which I send it. Yun daw pong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sige nga po, personally, sa buhay po natin, paano po natin masasabi na yung pong salita ng Diyos ay makapangyarihan? May makakapagpatotoo po ba nung salita ng Diyos ay makapangyarihan? In the same way, syempre, ang Diyos ay makapangyarihan. Diba? Makapangyarihan po ang Diyos. Ito pong mga nakasulat dito, salita po ng Diyos. Most of this, salita talaga ng Diyos na siya mismo yung nagsabi, let there be light, diba? Kasi yung iba sinasabi, Bible yan, salita ng Diyos, hindi naman lahat ng salita dyan, salita ng Diyos. May salita nga dyan si Satanas, sabi niya, sige nga kung ikaw yung anak ng Diyos, magpatira pa ka dyan. Diba? May mga ganun po merong mga pilosopo na sinasabing ganun. Pero sa atin po, dapat po, nararamdaman po natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil salita po niya to, nanggaling to sa Diyos. So how can we say that the Word of God is authoritative or makapangyarihan? Sige po. Meron po ba? Ang tahimik. Sige nga po. Magtatawag po ba ako? O mayroon pong mag-ano? Si Brother Nelson. Brother Nelson, paano mo masasabihin na makapangyarihan yung salita ng Diyos? Or may authority siya? Naalala ko nung medyo bata pa po ako, high school. I think mga third year high school, napakatagal na. Naalala ko, may gawain kami noon sa church. Dito yung church na ito. Nandun pa tayo sa, marami nakakalam niya, Foursquare pa kami. Ngayon may gawain doon, matatapos na lakas-lakas ng ulan. Paano kami uuwi? Ang lakas ng ulan. Lalo na yung mga malalayo ang bahay sa church. Nasabi ko to kasi, ako po yung, I think, prayer meeting noon Ako yung closing prayer. And sabi ng Bible, pag tayo do'y mananalangin, kailangan i-accept na natin ito. Believe. In prayer, kailangan may pasasalamat tayo. Yun ang kasaad sa Bible. Hindi ko lang matandaan kung saan yun Yung kapag tayo nanalangin, kailangan i-receive na natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus at may pasasalamat. So, nung ako yung nag-closing, sabi ko, Lord, sabi mo sa iyong mga salita, ito. Kaya ito po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, pag tapos na kaming gawain, tila na ang ulan. And then, tumila po yung ulan. Kaya ko po nasabi na talagang ang Bible ay may kapangyarihan. Although, siyempre, ang Panginoon may kapangyarihan, Diyos. When it comes to Scripture, pag binabasa natin ito, may kapangyarihan po ito. Kapag po tayo naniniwala at di tayo nagdududa, ito po ay nag-e-exist po ito. Nangyayari po. Kaya ko po nasabi na may kapangyarihan at ganoon makapangyarihan ang salita ng Diyos. Thank you po. Hindi po magic word or magic yung salita ng Diyos, yung Bible. Pero if we have faith, di ba sabi nga, ano ba yung faith? Ito yung mga bagay na hindi pa natin nakikita pero pinaniniwalaan natin, pinananampalatayanan natin, di ba? And once pinanghawakan natin yung mga pangako ng Diyos, gagawin po niya yung sinabi niya. Kasi for the sake of His name, pangalan niya yun Siya ay faithful, siya ay makapangyarihan. The Bible is our ultimate authority and we should always seek its guidance. Makapangyarihan siya And direction on any subject matter. Direction, katulad sabi ni Brother Nelson, ang direction ng Lord, mag-pray ka, panampalatayanan mo yung pinag-pray mo, di ba? At magaganap. Then, 10 Commandments. Sa 10 Commandments lang, alam po natin na napakarami pong mga utos sa Biblia, di ba? Hindi lang 10, napakarami po. Pero, gawin po natin to na guide and direction. Yan po yung authority ng Biblia. Pag kung ano yung sabihin ng Bible, yun po yung sundin natin, yun yung gawin nating guide. So yan po yung authority kasi ng Bible sa atin.
Hindi po ito sinulat para lang basahin natin at baliwalain. So ito po ay sinulat para po, ito yung authority sa buhay natin, maging personal po sa atin yung pong salita ng Panginoon. Next, pinapauna ko na po yung susunod na verse para po makita nyo, makapag-isip po kayo kung ano po yung testimony na masasabi natin that God's Word is alive. Ito po yung verse natin last week, di ba? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Sa John 6:63. Paano po natin masasabi, yun po yung verse natin nung last time, di ba po? Yung nasa, ano ba yung verse natin last week? Hindi ko na maalala yung verse natin. Pero, makita po natin doon na ang sabi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Paano po natin masasabi na ang salita ng Diyos ay buhay sa buhay po natin? Sa buhay po ninyo. Review na lang po ito for last week. Christian, ba't mo masasabi ng salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Buhay ba ang salita ng Diyos? Ano po, sabi po di ba sa John chapter 1 na in the beginning was the Word and the Word was God. Doon po sa word na yun, doon palang makikita na natin, sabi dyan di ba, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yung Spirit pong sinasabi dyan is not only Spirit, but Spirit of God, which is, alam naman natin na siya yung nagbibigay ng buhay. And lahat ng sinasabi ng Panginoon, kagaya din ng sinabi kanina, hindi babalik sa Kanya ng empty, di ba? So, ibig sabihin po, sa buhay natin, even sa buhay ng mga Bible characters, makita natin na walang tao na hindi naging authoritative at hindi naging buhay yung salita ng Diyos sa kanila. And sabi nga kanina, kahit sabihin natin na may sinabi dyan ang kaaway, ang enemy, ay nagpiprevail pa din at nabubuhay pa din yung talagang salita ng Diyos, which is hindi lang yung puro pula na sinasabi sa, di ba, may mga pula po yung mga translation ng Bible, which is sinabi daw yun ng Jesus Christ. Pero lahat yun, inspired by the Holy Spirit. And ang Lord ang nag-inspire dun sa mga tao na isulat yun. So talagang ang buhay, ang Panginoon po ay nagbibigay ng buhay at makapangyarihan. Yun po. Amen. Meron pa po ba? Sige. Ayun po. Siguro buhay na testimony po para sa buhay po namin. Ako po personally, kasi nung nakaraan, alam ko, kinausap ko si Brother Bill, sa work ko po, merong nag-open na post, which is matagal ko na talagang yung pinagtrabahuan. Pero sabi ko baka hindi naman magsatsan yung day off ko. Sabi ni Brother Bill tsaka na unahin natin yung gawain. So hindi ko na siya inisip totally. Tapos natandaan ko yung verse na, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. So sabi ko, tinanggihan ko po yung position. Then, tuloy-tuloy lang, kumaawit, nagdilingkod sa Lord. Then, tumatak din po sa isip ko yung sa verse na, sa Hebrews chapter 6 verse 10, na hindi liko ang Panginoon natin upang limutin yung ating mga gawa. And by the grace of God po, talagang siguro para sa akin po yung position. And hesitant po akong tanggapin kasi ayoko mawala na naman sa church. So, nung binigay po yung schedule sa akin, yung moving forward, by the grace of God, Saturday, Sunday off pa rin po. Then yung promotion po nakuha ko po. To God be all the glory. Amen. Buhay na buhay ang salita ng Diyos, di ba? Tayo po na mga nandito, wala po bang ginawa ang Diyos sa inyo? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17 ba yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, new things have come. Dati, ganito ka. Ngayon, ganito ka na. Sabi nga ng isang kanta sa DCAS, dating bading, naging badong. 'Di ba? Kumbaga, from darkness, sabi nga doon sa message kanina,
from darkness, sa kadiliman tayo. Pero dahil sa salita ng Diyos, na narinig natin or nabasa natin, ito yung nagbabago sa atin. Diba? Dati, konting nakikipag-away ka na. Nabasa mo sa Bible na dapat pala magpatawad tayo. Dapat pala magpatawad tayo. Ilang beses daw po. Sabi, parang 70 times 7. Diba? Ikaw mismo, tayo mismo, nababago tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Okay? Nagbago po ba tayo? Nagbabago pa po ba tayo? O baka kung ano tayo dati, ganun pa rin tayo ngayon, na bago lang yung pinupuntahan natin na simbahan, na bago lang yung ating religion, pero yung power of God, nire-resist natin. Di ba po? So, God's Word is alive. Next. God's Word is powerful. Sabi sa Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made. Their starry hosts by the breath of His mouth. So, kanina, yung ginamit is, ano yung ginamit kanina na term? Authoritative. Then, alive. Ito naman po, powerful. Paano po natin masasabi na ang salita ng Diyos is powerful, makapangyarihan? Parang ganun, parang authoritative pa rin. Kaya lang yung authoritative kasi, parang may sinabi sa'yo, gagawin mo. Diba? Pag may authoritative, pag sinabi, huwag kang pumunta dyan, hindi ka pupunta. Yun yung authority. Authority of the Bible. Pag sinabi ng Bible na magpatawad ka, magpatawad ka. Pag sinabi ng Bible na maglingkod ka, or mahalin mo yung hindi ka ibig-ibig, gawin mo. Kasi yun yung authority ng Bible, yun yung inuutos ng Bible . Pero ito naman po, the Word of God is powerful, yung kapangyarihan naman ng Bible. Paano po natin, sa buhay natin, sige na, in general, nasabi ba natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Eto, may testimony lang din ako nung bagong Christian, siguro mga 16, 17 years old. Kasi di ba, kainitan mo nun. Lagi may dalang Bible. Yung lugar kasi namin dati dyan, nakakatakot talaga yung dadaanan. Kasi puro puno, madilim. Sabi nila may mga lumalabas daw doon. Kaya ang ginawa ko talaga, yung Bible, lagi ko pag dumadaan ako ron, hawak-hawak ko siya, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan ko siya talagang, Lord, alam mo, yung parang pag kami nagpakita kusa siyang lilipad yung Bible. Though hindi naman tayo naniniwala sa anting-anting na yon, pero naniniwala tayo sa salita ng Diyos na nakasulat doon, nasasamahan ka lagi ng Diyos na pinangahawakan mo, di ba? Kaya yun siguro yung masasabi kong God's Word is powerful, na talagang ilang taon ko ako naglakad doon, walang kumanti sa akin kahit ano. Amen. Meron pa po ba? Meron po bang magte-testimony pa ng power ng salita ng Diyos sa buhay niya? May nakasulat sa Psalms 138 verse 2. You said kung makapangyarihan ang salita ng Diyos. David said here, I will worship toward thy holy temple and praise thy holy name for your loving kindness and for your truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Pinadakila ng Lord ang kanyang salita higit sa pangalan niya. So I believe that a Christian without a Bible is not real. Dapat may Biblia. Dapat daw po may Biblia tayo. Para yung power ng Bible talagang marip po natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Anyone? Meron pa po bang gusto? Itaas natin ang Panginoon at ang kanyang salita. So the Word of God is powerful. Just by simply narinig natin or binasa natin yung God's Word, may power, di ba? Ano sabi? Ano yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Let there be light. Magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag, di ba? Yung literally na sinabi niya, spoken na sinabi niya, yun din yung nakasulat dito sa Biblia, the same Word of God na makapangyarihan.
Sige po, Sister Marilyn. Hindi, kasi sabi mo, salita ng Diyos. Ulitin ko lang yung kay brother Christian. Yung sa John 1, verse 1 to 4. Yung in the beginning, sa simula pa lang, ando na, was the Word. And the Word was with God. Ando na talaga si Lord. Sa salita pa lang. And the Word was God. Yung Bible natin, talagang ang salita ni Lord, siya mismo. Ang salita is mismo si God. Kaya kailangan yung surrender natin kay Lord lahat. Yung sa Bible, eto, reminders lang to sa lahat na talagang yung Bible, kung gusto nyo ng kausap, kung gusto nyo makilala si Lord, andyan ang Bible. Diyan nyo siya makikita at makakausap. Tama po yun. Kaya po talaga importante po na everyday nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Okay, next. God's word is flawless. Proverbs 30:5-6. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His word or He will rebuke you and prove you a liar. Deuteronomy 4:2. Do not add other laws or subtract from this. Just obey them, for they are from the Lord your God. Flawless po ang salita ng Diyos. Minsan po pag nagde-devotion kami sa gabi, nagbabasa po kami ng mga sabi ko, o sige, may i-add pa ba kayo? Sabi nila, hindi tayo pwedeng magdagdag. Hindi tayo pwedeng magdagdag o magbawa sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba yung mga scribes nung sinauna, kasi wala pa nga pong printing press, di ba? Paano nila napapanatiling flawless yung salita ng Diyos? May nakakaalam po ba? Kung yung kokopyahin nila, 10 yung words, bibilangin nila, ito yung pang-1, ito yung pangalawa, ito yung... Ganun po kahirap sila para mag-copy ng isang Biblia hanggang isang Biblia. Umaabot daw po minsan 1 taon para sa isang Biblia, para makopya nila yung isang Biblia. Kasi sulat lang eh. 'Di ba? So gaano kahirap po magkaroon ng Bible at that time. 'Di ba? And yet, pinapahalagahan po nila yung salita ng Diyos. So, tayo po, ano na lang gagawin natin? Hindi na tayo magsusulat. Hindi na tayo magpiprint. Ano na lang po gagawin natin? Magbabasa na lang po tayo. Magbabasa, i-meditate po natin yung salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po, inano natin na huwag nating masyadong tangkilikin yung Pinoy version ng Bible kasi masyadong malayo na po siya eh. 'Di ba? So, kasi God's word is flawless. Flawless po. Ay, may gusto kayo idagdag, Brother Joseph? Gagamba. Naging gagamba na. Okay, next. God's word is eternal. Yun nga po yung verse natin kanina, Isaiah 40 verse 8. Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Psalms 119:160. Meron po bang gustong mag-share tungkol po sa pagiging eternal ng salita ng Panginoon? May mga nakaalala na po ba ng mga pinag-aralan natin nung nakaraan? Paano natin masasabi ang salita ng Diyos is forever? Ang salita ng Diyos is eternal. Magtatawag po ako. Sino ba? Gusto ko yatang marinig ang boses ni AJ.
For me po, since ano po ba? Eternal, since po yung message niya is dito pa rin. Until now, parang pasa-pasa pa rin siya yung message niya. Ayun. Message. Yung pong laging nandito, dun sa mga pag-aaral po natin ng Word of God. Dito pong, Holy Scripture. Ba't po natin masasabi na God's Word is eternal? Tama po yung sinabi ni Brother EJ, Kasi yung Bible, nung Old Testament, yun pa rin naman po yung Old Testament na ginagamit natin ngayon Kung paano po nangusap ang Diyos sa Old Testament, even sa New Testament, yun pa rin po yung binabasa natin at nangungusap sa atin kung paano pong binago ang buhay ng mga alagad ng Panginoon, yun pa rin po yung bumabago sa buhay natin. Amen po ba? Okay. Now, God's Word is eternal. Doon po sa mga verses natin na napag-aralan, paano po natin masasabi na ang salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sige po, isa lang. Po? Ano? Diba? Okay. May another pa? God's Word is eternal kasi yung mismong God's Word, yun na nga yun si God, di ba? Di ba, God and His Word is one. God is eternal, so thus His Word is eternal. God's Word is the same yesterday, today, and forever. Okay. And makikita nga po natin lahat ng attempt na ginawa ng tao to prevent the Bible, sunugin, wasakin, pero hindi po sila nagtagumpay because all your words are true, all your righteous law are eternal. Yan po yung mga verses natin. But the word of our God endures forever. Pwede natin mabanggit na eternal ang word of God. Pag ito, kasi usually, heaven and earth will pass away. Masusunog po yan Yung Word of God, pag sinulat natin sa papel, nasunog, wala na po yan. Ang mahalaga po, yung Word of God na nasulat, na nabasa natin, nasa isipan natin. Nasa isipan natin, na kahit anong mangyari, hindi na ito mawawala. Habang buhay tayo, alam po natin yung nakasulat. Unlike yung nakasulat sa papel, pwede siyang masunog. Heaven and earth will pass away nga Yung pakayang papel lang hindi mawala. Ang mahalaga, logic lang naman sa akin. Kailangan yung Word of God nandirito. Nandirito. Hindi nakasulat lang sa papel. Kasi mundo nga mawawala Di po ba? Ano lang naman sa akin. Ibig sabihin, i-keep po natin yung mga salita ng Diyos na ating naririnig. Huwag lang nating pumasok dito at lumabas dito. Kailangan by heart. Yun pong ating, basahin po natin, i-meditate at i-keep po natin sa ating mga puso yung salita ng Panginoon. Why is it important to us? The goal of reading, syempre ano ba bakit tayo nagbabasa ng Bible? Basahin, matuto, studying the Bible is to build our faith, di ba? Diyan nakikita natin na kumikilos pala ang Diyos sa buhay natin. Kaya pala ng Diyos na magpagaling. Kaya pala ng Diyos na maghimala. Kaya pala ng Diyos yung mga imposibleng bagay, di ba? Ibinibuild up niya yung ating faith. Then deepen our relationship with God. Pinalalalim po tayo. Hindi yung makakita lang tayo na merong nasabi o may nagawa sa'yo yung kapatiran mo, ayoko na. Ayawan na, alis na ako ng church. Kasi hindi pa tayo malalim. Pero as we study the Bible, unti-unti po palalalimin po tayo ng ating Panginoon. Diba? To deepen our relationship with God and change our lives for the better in the process. Lahat naman po tayo in the process pa, diba? Wala pang perfecto sa atin. So as we study the Word, unti-unti po binabago tayo ng Panginoon. The fact is, the Word of God has the power and ability to impact
every area of our lives, but only if we allow to. Kaya nga po, i-keep natin sa puso natin yung salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Psalms, ikinikip daw niya yung salita sa puso niya that I may not sin against you. Sabi sa Bible. Okay? So, ito pa po yung mga important details po ng Bible. As Christians, let us be sure to embrace the Word of God for the treasure it truly is. So, ang salita po ng Panginoon, napaka-importante po sa atin, di ba? Tama po yung sinasabi kasi yung sinasabi natin na literal, na gusto nilang sunugin, wasakin yung Bible mismo. Pero tama din po yung sinasabi nating lahat. Siyempre, si God, si Jesus, siya yung Word. And tama po, dapat ikip natin sa puso natin yun pong salita ng Diyos. Because the Bible has a transformative power. Ito po yung magbabago sa atin, di ba? The Bible's teaching on faith, love, and morality have inspired countless individuals to live more meaningful and purposeful lives. Nababago po tayo. Kung dati sobra ka na lang magagalitin, kung dati sobrang negatibo lahat ng nasa isip mo lang, pero ngayon, by studying the Bible, pinapalitan to ng pag-ibig, binibigyan tayo ng Lord ng joy, then bibigyan niya tayo ng kapayapaan, yung faith, 'di ba? Then yung buhay natin itutuwid ng Diyos, 'di ba? Yung mga kamalian natin. Historical accuracy, archaeological discoveries and historical records corroborate many of Bible's narrative. Yung pong mga sinabi dito, sino po yung nakaabot ng, may ano pa ba ngayon, world history sa high school? Meron pa po ba dito? Rael, may world history pa kayo ngayon? Wala na, no? Kami kasi noon, sino po yung mga nakaabot ng world history, Philippine history? Na inabot po namin yan. At yung mga nababasa natin sa Old Testament, yan sila Nabucodonosor, si Sennacherib, sila Cyrus the Great na yan, nakita po namin talaga yan sa history. Totoo. Totoo talaga sila ang mga tao sa history. At makikita rin natin, nandito din po sila sa Biblia. Mababasa natin. So talagang historical, accurate po ang Biblia. Literary beauty. The Bible's poetic language, compelling stories, and profound wisdom have captivated readers for generation. At hindi na boring lang ang Bible na puro kwento na lang, puro kwento. Meron ditong tula, meron ditong awit, 'di ba? So, meron ditong mga kasabihan. So, ganun po napakaganda ng ating Biblia, literary beauty. Prophetic fulfillment. The Bible contains numerous prophecies that have been fulfilled throughout the history, further solidifying its claim as a divinely inspired text. Kung paanong ipinangako po kay Abraham pa lang yung bansang Israel, wala pa silang bansa noon na naganap. Kung paano pinangako yung Mesaya na tagapagligtas at dumating nga po yung ating Panginoong Jesus. At kung paano rin yung mga hula para sa hinaharap, unti-unti po nakikita na natin ngayon, di ba? So ganyan po katotoo. Yung pong prophetic fulfillment ng Biblia ay nagaganap po at magaganap pa. Enduring relevance, the Bible's timeliness message about human nature, relationship, divine continue to resonate with people of all backgrounds and cultures. Pag sinabi na igalang natin yung ating mga anak, igalang yung inyong mga magulang, di ba? Sapagkat ito yung utos na merong pangako. Kung paanong sinabi to sa New Testament, ito pa rin po yung sinasabi sa atin bilang mga anak. Yun yung sinabi ni EJ kanina. Totoo naman po, from generation to generation, yung binabasa ko ngayon, yung binasa ng tatay at nanay ko before, yung binasa ko ngayon, yung binasa ng mga anak ko, yung babasahin pa ng mga magiging ina po natin, the same Word of God, the same Bible, yung relevant lagi sa buhay natin. Ano pa man yung kultura natin, nasa Israelita man sila, Amerikano, Incheck o Pilipino, relevant po yung salita ng Panginoon. Adaptability and interpretation. While the core message remained constant, the Bible's teachings have been interpreted and adapted
across different cultures and historical contexts, ensuring its continued relevance. So, kahit ang magbasa nito nasa Amerika, nasa Russia, or whatever, talagang adaptable ang salita ng Panginoon. Devotion and preservation, the Bible has been a focal point of religious devotion and cultural preservation for millennia, with individuals and communities dedicating their lives for its study, translation, and protection. Kung wala pong remaining na Bible, wala na tayong basihan ng ating pananampalataya. Pero I'm sure, ang Lord po yung nag-preserve nitong salita niya, nitong Bible na to, para makarating sa Pilipinas, makarating sa generation natin, at makakarating pa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, let us pray. Father, salamat po sa salita mo na makapangyarihan talaga, bumabago ng buhay. Salamat po sapagkat nakarating ito sa amin. Kami po ng mga Gentile, pero minahal mo pa rin. Hindi mo hinayaan na hindi po makarating sa amin yung salita mo upang aming maging basehan sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo nga po kami na i-treasure namin, mahalin namin talaga yung bawat salita mo na nababasa namin sa iyong salita. At tulungan mo po kami na maipamuhay namin lahat ng turo mo, lahat ng mga kautusan mo, at amin din pong i-claim yung mga pangako mo sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, maging sa amin pong pag-iwahiwalay ngayong araw na to. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo po na yung salita mo ay manatili, iukit talaga sa aming mga puso. Patuloy na magpabago sa aming buhay. Salamat po sa iyo. Pakibantayan mo po ang bawat isa at ibalik mo kaming muli dito sa araw ng linggo. Thank you, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gandang araw.